may pera rin pala sa baha. Yan ang matagal nang alam ng mga kumikita sa mga flood control projects. 15 kontraktor ang tinukoy ni PBBM na pinagpalang lahat sa dami ng mga flood control projects na na-corner nila sa loob ng 3 taon o mula 2022 na magsimula ang Marcos Jr. Administration hanggang 2025. Sa kalahating trilyong pisong pondo o 545 billion pesos na inilaan sa flood control projects, 100 bilyon o 20% nito ang pinaghati-hatian ng top 15 contractors. Number 1 ang Legacy Construction Corporation na nakakuha ng 9.6 billion worth of flood control projects. Ayon sa database ng Malacanang na sumbong sa Pangulo.ph, ang SunWest Incorporated na iniuugnay kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico may partisipasyon sa higit 9 billion pesos worth ng mga proyekto. Sumunod ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, 7.7 billion at St. Timothy Construction Corporation, 7.3 billion. Parehong nasa higit 7 billion din ang halaga ng mga proyektong nakuha ng QM Builders at EGB Construction Corporation. Ang top-notch Catalyst Builders Inc., 5.8 billion. Naglalaro naman sa tig 5 billion ang sa Centerways Construction and Development Inc., MG Samidan Construction at LRTK Builders Incorporated na may halos magkakatulad din na halaga ng proyekto sa Bulacan. Nasa tig 4.5 billion naman ang High-Tone Construction and Development Corporation at Road Edge Training or Trading and Development Services na may magkakatulad na halaga ng proyekto sa Isabela at Misamis Oriental. Ang Wawaw Builders na may magkakatulad na halaga ng proyekto rin sa Bulacan, 4 billion. Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, 3.8 billion at 888 Construction and Supply Inc., 3.7 billion. Dalawa sa top 15, tinukoy ni Pasig Mayor Vico Soto na pagmamay-ari ng mga diskaya, ang Alpha and Omega at St. Timothy. Wala man sa top 15, may bilyong pisong halaga rin ng mga proyekto sa iba-ibang panig ng bansa ang St. Gerard na pag-aari rin ng mga diskaya. Pero naging sentro rin ng mga tanong ang kumpanyang Centerways Construction and Development Inc. dahil lumalabas na campaign donor ni SP Cheese Escudero ang presidente ng kumpanya noong 2022 elections. At ayon sa Section 95 ng Omnibus Election Code, bawal tumanggap ng campaign donation mula sa may kontrata sa gobyerno. Bukod sa ibang mga kumpanya, questionable rin ang halos magkakatulad at hindi magkakalayong presyo ng mga proyekto ng kumpanya sa iba-ibang flood control projects nito sa mga lalawigan. Gaya halimbawa ng Sorsogon na home province ni Escudero sa Masbate at sa Cebu. Mismong Pangulo na ang nagsabi na bagamat masakit at maaaring may madawit na malapit sa kanya, kailangan ng mas malalimang investigasyon. Hindi pa siya handang magsabi sa ngayon kung may anomalya sa likod ng mga proyekto. Kaya hinihikayat niya ang lahat na magsumbong at silipin mismo ang mga proyekto para magkaalaman na kung sino-sino ang nagpakalunod lang sa pera habang nalulunod na sa baha ang napakaraming Pilipino.